Gamit ang naglalakihang mga German brand ng big bike, sumalang kahapon ang Discar team sa obstacle course ng Manibela Challenge sa KDR Adventure Motorcycle Park o KD Ramp. Ayon sa kanilang team leader na si Ebenezer de Malanta, marami sa kanilang mga rider na lumahok sa challenge ay nasa 3 taon pa lang din nagmomotorsiklo tulad niya. Challenging anya ang paggamit ng big bike sa obstacle course dahil mabigat itong balansehin. Aminado siya na medyo nagkulang sa practice ang kanilang team kaya't ang kanilang motibasyon ay tapusin lamang ang obstacle course kahit na magkamali o ilang beses na matumba. Isang beses lang kami nag-train. Isang beses lang sila rito. Yung iba nga hindi eh. Wala pa, first lang nila ngayon eh. So, ang sabi ko lang sa kanila, nung unang mag-training sila, iran lang nila to. Tapos tinuro ko lang yung mga basic na dapat gawin. Yung mga counterweight, mga throttle, clutch control. Yan, look ahead. Pagka liliko ka, kailangan nakalingon ka kagad. Isa sa kanyang teammate ang 8-month big bike rider na si Benedict Galasan. Sa switchback na obstacle course, medyo nawalan agad ng balanse si Benedict. Sinubukan niyang tukuran ang big bike pero masyado itong mabigat. Ang bilin niya sa kanila ng kanilang coach at team leader, kapag matutumba ang big bike, mas mainam na bayaan na lang itong bumagsak tsaka ulit itayo. 8 months pa lang naman ako nag-big bike, pero based sa observation ko, pagka bigla ka nag-sudden stop at lumiko yung manibela mo, automatic yung dadrop ka. Maliban na lang kung malakas ang binti mo. Napansin nyo, pinipilit ko pa minsan wag mag-drop. Pero talagang pag big bike, sabi nga ng mga coach, drop mo na lang, i-drop mo na lang. Kasi mas importante yung binti mo, yung tuhod mo, yung hita mo kaysa sa motor if ever na, bawa nagkamali ka, mabalian ka pa. Ang motorsiklo naman ng isa pa nilang teammate bago sumalang ay nagkaroon ng aberya sa clutch kaya mahalagaan niya na dapat siguruhin din ang kondisyon ng motorsiklong gagamitin. Medyo lumambot, pina-adjust ko ngayon. Sumbagat yung lambot niya. Kahit naka-neutral, ang bilis ng pag piniremera mo, pag piniga mo yung clutch, pag in-start mo, gumagano agad. Ngayon na yung game, tapos nagkaganoon pa. Dapat talaga, pag check mo yung bike mo, lahat. Batay sa unofficial running time ng grupo, natapos ng 10 nilang miyembro ang obstacle course sa loob ng 2 oras, 9 minuto at 3 segundo. Pero pwede pang madagdagan ang oras na ito depende sa kung gaano karami ang kanilang naging penalty batay sa mga marshal na nagbabantay sa mga obstacle. Kapag po halimbawa ang isang rider or yung participants po ay nag-put down, magtataas po kami ng aming red flag. Yun, isa pong penalize po nila para po may consider na yung po kanilang ginawa ay may mali. And then halimbawa po yung kanilang gulong lumagpas po dun sa mga nakalinya. Opo, tapos halimbawa po yung motorbike nag-down, consider din po siya na ito po ay penalized. Napili ng Discar team na benepisyaryo ng kanilang grupo ang mga matatanda at may kapansanan na kailangang bigyan ng wheelchair at tungkod. Bahagi ito ng MCGI Philippine Loop kung saan pinupuntahan ng personal ng benefactors ang kanilang mga benepisyaryo. Ayon sa team leader, mas malaki ang kanilang magagawa sa makukuhang premyo sa Manibela Challenge. Tatanggap ng 500,000 pesos ang napiling benepisyaryo ng hihiranging first place sa Manibela Challenge, 300,000 pesos sa second place at 200,000 pesos sa third place. Open yung aming pagtulong kung sino yung mga nangangailangan ng assistive devices, yung mga wheelchair, kung ano pa, nebulizers, doon namin ilalaan. Pupuntahan namin mismo kung saan man silang lugar. Itong Manibela Challenge na konsepto ni Kuya Daniel Razon, isa sa pangunahing layunin ay para maging bihasa yung mga nagmomotorsiklo sa safety riding. Kabilang sa skills na pwedeng ma-develop sa kanila kapag sumalang sila sa mga obstacle courses dito ay ang balance, tamang pagkontrol ng speed at maneuvering.
magpaparealize sa'yo na sabi mo, 20 years na akong nagmumotor, ganito, magpaparealize sa'yo na para ka palang baguhan pagdating dito. So talagang, yung adrenaline mo, gigisingin talaga. Kung ano yung matututunan mo dito sa challenges na ito, can relate doon sa riding condition mo pagdating mo sa kalsada. So pagdating mo sa kalsada, kung na-master mo yung controls mo dito sa mga challenges dito, i-apply mo yon pagdating sa kalsada. Bukas June 4, ang Ducati PH Adventure Team at Team Progressive naman ang kakasa sa Manibela Challenge, habang sa June 16 naman gagawin ang awarding ceremony kung saan doon na din malalaman ang magiging opisyal na running time ng lahat ng kalahok kasama na ang ipapataw na penalty. Abangan bukas ang live stream ng Manibela Challenge sa official Facebook page at YouTube channel ng Manibela at UNTV. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.